Ngayon po mga kapatid, matanong ko lamang po, yung mga libu-libong subscribers po ni Autorans na nandiyan po sa iba't ibang panig ng mundo. Meron sa USA, meron sa Europe, meron sa Japan, meron sa Korea, meron din sa Saudi Arabia, dyan sa Middle East, sa napakaraming lugar po na mga nanonood po kay Autorans. Pwede ko po bang malaman sa inyo kung ang kondisyon po ba ng kalsada dyan sa inyong lugar na kinalalagyan ay katulad po nitong EDSA po dito po sa Metro Manila. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Karamihan po ng mga kababayan natin na mga nagsiuwi ng probinsya, ito pong bakasyon na ito ay nandoon pa sila at bihira pa po yung lumuluwas. Meron na mga paluwas na at siguro dito na magse-celebrate sa Metro Manila ng kanilang bagong taon. Pero yung mga nagsibalikan na nitong mga nakaraang araw ay naipit po sila ng matinding traffic dito po sa EDSA. Dahil nga po sa mayroong ginagawang mga rehabilitation dito po sa EDSA, ito po ay nagdudulot ngayon ng matinding trapiko dito po sa Kamaynilaan. Itong pong rehabilitasyon po na ito ng EDSA mga kapatid ay sinimulan ng Department of Public Works and Highways noong December 24, nung alas 11 ng gabi. Ang rehabilitasyon ng EDSA kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ang highway para maging ligtas ito sa motorista, commuter at mga pedestrian. Merong kulang dito at iyon po ang pag-uusapan natin mamaya. Narito ang 24-hour schedule ng rehabilitation works sa EDSA intermittent road sections simula December 24 hanggang 27. Concrete reblocking works southbound December 24, 27, 2025, Diesel Street hanggang Roas Boulevard, inner lane only. December 26, 27, 2025, Tramo flyover hanggang Diesel Street, inner lane only. Northbound December 24, 27, 2025, Ross Boulevard hanggang Park Avenue, inner lane only. December 27, 2025, Park Avenue hanggang Top Avenue, inner lane. Asphalt overlay. Southbound December 25, 2025, EDSA Orense hanggang Urdaneta Village. December 26, 2025, EDSA Orense hanggang Magallanes Interchange. And December 27, 2025, Tramo hanggang Loring Street, inner lane to outer lane. Magbibigay din ang ahensya ng update schedule ng repair work simula Disyembre 28 hanggang January 5, 2026. Ito na, pinapayuhan ang lahat ng motorista na gumamit ng alternatibong ruta. Ibig sabihin, iwasan nyo na muna itong si EDSA. Ngayon, kung kayo ay magpupumilit dyan, ay masasagupa nyo itong mga traffic na nasagupa po ng mga ilang mga motorista nitong mga nakaraang araw. Alam niyo po mga kapatid, kahapon po ay umuwi ako ng Mexico, Pampanga para dumalo sa pagtitipon sa reunion ng mga kamag-anak ko po diyan sa Pampanga, Usi at Biray family. Ngayon mga kapatid, nung ako'y umalis dito sa Antipolo, dumaan ako diyan sa Marcos Highway, diretso ng UP, papunta ngayon diyan po sa Smart Connect sa NLEX. Swabing-swabe ang biyahe ko, gamit ko po yung aking Toyota 86. Siyempre, alam nyo naman, yan ay sports car. Kapag ikaw ay dumaan sa medyo rough road ng mga kalsada, ay mararamdaman mo talaga yung problema. So, nang ako po'y nakapasok na ng NLEX hanggang makarating ako diyan sa Mexico, Pampanga, doon sa isang resort doon, ay wala akong naging problema sa aking ride. Swabing-swabe, kalmadong-kalmado, dahil siyempre yung sasakyan na ginamit ko na Toyota 86 ay swabing-swabe ring manakbo. Napakasarap palang gamitin nitong Toyota 86 na to kapag ikaw ay bumabiyahe ng long drive at wala ka halos kasabay. Kasi nga po, kakaunti lamang ang mga bumabiyahe kahapon pauwi ng probinsya. Ngayon ito na. Nang ako ay pabalik na ng Metro Manila, dumiretso na ngayon ako dito po sa Balintawa. Pagkatapos doon sa dulo ng NLEX at ako po'y nakarating na dito sa EDSA, naku mga kapatid, ngayon ko lang napagtanto na ito palang EDSA, no, itong kalsada ng EDSA hanggang sa makarating ako sa Ortigas flyover, no, ay talagang grabe ang pagka-rough. Yung mga tipak-tipak, no, yung block ng mga semento ay hindi siya pantay-pantay. Ramdam na ramdam ko doon sa sasakyan. Talagang halos para kaming nasa roller coaster ride nung kami ay nandiyan na po sa EDSA. Grabe talaga.
sira-sira yung ating kalsada. Bagamat wala kang nakikitang mga lubak-lubak doon, pero siyempre, yung mga block po kasi ng mga semento na yan, no? Ilang metro lamang yan, pagkatapos ibang block na naman, tapos ibang block na naman, tapos sa mga gilid, no, iba-ibang block yan, hindi siya pantay-pantay. Kaya ang takbo mo ngayon, pag ganyan-ganyan ka, EDSA yan. Siguro kaya hindi nararamdaman nung ibang mga bumabiyahe dyan sa EDSA dahil sa sobrang traffic, hindi mo mapapansin na napakasama na pala talaga ng kondisyon ng EDSA. Grabe po talaga. Kaya napakadelikado rin sa mga motorista na kapag po kayo ay dadaan dito sa ipinagmamalaki nating Epifanio de los Santos Avenue na yan, yung EDSA na yan, ay napakadelikado po pala talaga sa mga motorista nito. Kaya siguro, itong ating Pangulo, si Pangulong BBM, ay nagbigay siya ng instruction na ano bang sabi rito? Ulitin nga natin. Basahin ko nga ulit. Kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin na ang highway para maging ligtas ito sa motorista, commuter at mga pedestrian. Meron kayang pagkakataon na itong si Pangulong BBM ay sumakay sa ordinaryong sasakyan lang. Ordinaryong kotse lang ha. Huwag yung sinasakyan nila kasi napakasarap naman sakyan ng mga luxury vehicles na yan na sinasakyan ng ating mga executives. Hindi mo mararamdaman halos yung kapangitan ng kalsada ng EDSA. Pero siguro may nakapagsabi sa ating Pangulo or siya mismo nakasakay siya sa isang sasakyan, baka nung hindi pa siya Pangulo, no, ay talagang alam niya ang kondisyon ng EDSA. Noong pa to, ilang dekada na to. Kasi nga po, sementado ang EDSA, hindi siya asfalto. Kaya hindi mo ma-experience yung takbo mo sa NLEX, yung takbo mo sa SLEX na mga asfalto ang ginagamit na talagang smooth ang ride. So sabi ni Pangulong Marcos na ayusin na ang highway para maging ligtas. Okay, ito para sa motorista, commuter at mga pedestrian. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., paano naman po yung mga sasakyan na talagang kaya pala ang dami naming ginagawa dito na mga sira na mga private na mga sasakyan na araw-araw dumadaan diyan sa EDSA, sira ang mga pangilalim, mga taxi, mga TNVS, no? Hindi lang mga maliliit na sasakyan, pati yung mga malalaking sasakyan talagang nasisira dahil napakapangit po talaga ng kondisyon ngayon ng EDSA. Siguro nakasakay si Pangulo diyan sa isang sasakyan at naramdaman niya yung ride o kaya naman baka naisakay ang isang anak ng ating Pangulo, nagbiyahe diyan sa EDSA, napakapangit talaga ng kalsada diyan sa EDSA. Kaya siguro nagbigay ngayon ng instruction itong ating Pangulo na ayusin na yan. Habang bakasyon, kaya lang ilang araw lang yung bakasyon. President Bongbong, ilang araw lang to, mukhang hindi sasapat yung hanggang December 28 nyo, 2025, dito nga December 27 lang pala, para ayusin nyo yung kahabaan ng EDSA. Kasi itong mga binasa ko po sa inyo kanina, nandun ito sa southbound. Pero yung dinaanan ko kagabi, mula doon sa Balintawak, hanggang ako'y umakyat na Ortigas flyover dahil ako'y papunta sa Ortigas Extension, grabe po talaga, Presidente. Sana ituloy-tuloy nyo na ito. Sana gawin na lahat yung mula doon sa Balintawak hanggang diyan sa South. Pero paano nga mangyayari yun? Teka-teka din naman kasi ang ating DPWH. Sa Japan kasi, yung nakikita natin na kanilang mga ginagawa doon, no? Sa loob lamang ng isang araw, ang dami nilang nare-repair na mga kalsada. Dito sa Pilipinas, dito sa Metro Manila, itong ating DPWH, hindi natin alam kung kaya po nilang gawin yan. Mga kapatid, yung mga expressways natin, katulad niyang NLEX, SLEX, TPLEX, at lahat pa ng mga expressways na yan sa buong Pilipinas, may mga private companies na nagme-maintain yan. Kaya yan ay palaging maayos. Dito kasi sa EDSA, walang ganun. Kaya po tayo, nagtsatsaga tayo sa ganyang klase ng kalsada, lalo pat iyan yung main thoroughfare sa dinadaanan ng lahat ng mga sasakyan. Dito po sa Metro Manila, halos lahat, yan yung may pinakamalaking volume talaga na dumadaan ng mga sasakyan dyan. Kaya nga, kapag umaga ay traffic na po dyan, wala po talagang nagmamantin na dyan. Walang nag-aayos. Napakakawawa ng EDSA pagdating po sa maintenance. Pero mga kapatid,
mayroon tayong binabayad na road users tax sa bawat pagre-rehistro po natin. Saan po napupunta yun? Ang laki ng mga nagagastos natin sa pagpapagawa ng ating mga sasakyan na halos minsan yung sweldo natin, yung sweldo ninyo, doon na lang napupunta sa pagpapagawa ng mga sasakyan na yan dahil talagang malakas makasira po ito ng mga pang-ilalim. Mantakin mo yung hirap na inabot ng aking 86 kagabi. Talagang nagkakalampagan sa ilalim dahil manipis yung gulong ko eh. Hindi naman kalampag nung suspension, talagang mararamdaman mo. Dumidribble po yung gulong nung 86 kagabi. Dahil nga walang masyadong tumatakbo, ang mga alas 11 ng gabi to, kakaunti lang yun nasa EDSA, kitang-kita mo talaga, ramdam na ramdam mo talaga yung pagkapangit po nung kalsada natin. Kaya minsan mag-iisip ka saan ba napupunta yung mga ibinabayad nating buwis, lalong-lalo na yung road users tax. Ngayon, hindi lamang po sa EDSA, yung aking itatanong po sa inyo, diyan po ba sa Metro Cebu, diyan po ba sa Metro Davao, sa ibang lugar po ng Pilipinas, ay ganito din po ba yung ating mga kalsada diyan? Ngayon, mga kapatid, dito po sa mga flyover dito sa Metro Manila, yung flyover diyan sa EDSA, sa tapat ng GMA 7, kapag po kayo ay madadaan diyan, yung mga dugtungan ng mga cement blocks, ng mga semento, yun ay mayroong parang bakal, yung dugtungan na yon. Pero yung mga nandiyan sa flyover sa harap ng GMA 7, merong portion diyan na maluang, no, yung pagkakahiwalay nung dalawang blocks. Kaya ang nangyayari, nagmumukha nga yung nagmumukhang lubak na mahaba. Hindi siya potholes, no? Kasi mahaba eh. Tapos, meron naman doon na nilagyan nila ng asfalto na naging parang humps naman. Ngayon, ang problema dito, iparinig natin kay President Bongbong Marcos, di ba ang sabi niyo po ay para makaiwas sa aksidente. Marami pong nagkakaroon ng problema dyan, lalong-lalo na yung mga baguhan palang magmaneho, na akala nila ngayon, humps yun, bigla silang magbabawas ng speed, binabangga sila sa likod nung kasunod nila. At yun namang lubak, talagang mararamdaman nila yun eh. Kasi hindi lang naman isa yun, sunod-sunod yun. Yan ang problema diyan sa mga flyover. Kahit diyan sa may Ortigas, ganun din. At maging yun nandito, sa may Quezon Avenue, ganyan din. Ilang dekada na po na iyan ang problema, bakit hindi yan bibigyan ng solusyon ng DPWH? Kasi kung titingnan nyo po talaga, no, kung ibabasin nyo po sa NLEX na mayroong nagme-maintain na private companies, kapag may potholes, nandiyan kagad sila. Kapag ka mayroong namumuo na mga dumi doon sa kalye, no, at dito lang sa Antipolo yung main road namin dito, yung dinadaanan namin paakyat mula doon sa Ortigas, may mapapansin ka na parang sumambulat na simento na namuo doon sa kalsada, hindi naman inaalis yan ng DPWH. Nagiging nagiging abala siya doon sa kalsada. Kaya minsan, yung mga sasakyan na medyo mamahalin o mga bagong sasakyan na may mreno pa dyan, nagkokos ngayon yan para bumagal din yung daloy ng trapiko. Hindi yan pinapansin ng mga taong gobyerno, lalong-lalo na itong mga nasa DPWH. O hindi natin alam kung iyon ay sakop pa ng LGUs. Pero itong EDSA, wala ba kayong mga sasakyan, mga DPWH, hindi nyo ba nakikita yung problema na yan? Na hindi pantay-pantay yung mga cement blocks. Tapos yung mga dugtungan dyan sa flyover, yung mga cement blocks na yan, talagang malalaki yung espasyo na nagiging problema yun minsan at doon din nagkakaroon ng mga aksidente. Sana po, President Marcos, na hindi ko alam kung makakarating nga po sa inyo, sana matawagan ng pansin talaga itong mga DPWH po na ito. Sana ayusin nila yan. Para naman po doon sa sinasabi nyo na makaiwas talaga sa disgrasya at makatulong sa motorista, hindi lamang doon sa kanilang pagmamaneho, makatulong din doon sa pinansyal na sana ay hindi magastusan ng malaki ang mga motorista, ang mga may-ari ng sasakyan dahil dito sa mga sira-sirang kalye po, tulad po nitong EDSA. Ngayon po mga kapatid, matanong ko lamang po, yung mga libu-libong subscribers po ni Autorans na nandiyan po sa iba't ibang panig ng mundo. Meron sa USA, meron sa Europe, meron sa Japan, meron sa Korea, meron din sa Saudi Arabia, dyan sa Middle East, sa napakaraming lugar po na mga nanonood po kay Autorans. Pwede ko po bang malaman sa inyo
kung ang kondisyon po ba ng kalsada diyan sa inyong lugar na kinalalagyan ay katulad po nitong EDSA po dito po sa Metro Manila. Diyan po ba sa inyo? Diyan po ba sa Saudi? Diyan po ba sa US? Diyan po ba sa Japan? Sa Korea? Diyan po ba sa Vietnam? Or kung saan man po kayo naroroon? Paki-comment nyo nga po kung gaano po kaganda ang inyong mga kalsada sa lugar na yan. Kasi dito sa Pilipinas, wala nang pera ang mga tao dito. Ginagamit yung mga sasakyan para pang negosyo. Ilang gamitan lang sira na dahil sa napakapangit po ng mga kalsada po natin dito sa Pilipinas. Mangyari po na ilagay nyo po yung lugar nyo, yung place nyo, yung kung saan kayo naroroon kapag po kayo ay nag-comment. At sa mga susunod na vlogs ko po, babanggitin ko po lahat yan. Yung kahit na gaano kahaba ang sabihin nyo, babanggitin po namin yan para makarating sa maraming mga subscribers po ni Autorans ang inyo pong mga komento. Ngayon, dapat bago ipilit ng gobyerno, ito kasi yung mga nakaraang vlogs ko po, ang plano talaga ng LTO ay maging roadworthy ang lahat ng sasakyan at yung hindi papasa dito, syempre, mapapahinga yan, parang silent phase out na po yan pagka gumana na yung PMBIS, no? Yung Private Motor Vehicle Inspection System, mga pribado po ang hawak niyan, kaya pag bumagsak kayo doon, hindi nyo na marirehistro ang inyong sasakyan. Kailangan ipagawa nyo muna yan. At siyempre, kung talaga medyo grabe na ang problema ng inyong sasakyan, yan baka hindi nyo na marehistro. Ngayon, bago ituloy ng gobyerno yan, bago nila ipatupad yan, sana naman unahin nilang ayusin lahat ng kalsada sa buong Pilipinas, hindi lamang sa EDSA, hindi lamang sa Metro Manila. Sana lahat ng kalsada ay ipaayos nila. May dagdag ko lamang po mga kapatid, marami pong nanonood din sa akin na mga civil engineers. No? Tanungin ko po kayo, pati yung may kaalaman dito po sa mga pagsisemento na yan ng mga kalsada natin. Sa tingin nyo po ba na ito pong EDSA, kung yan ay gagawin na nilang asphalt, malaki po ba ang maitutulong yan? Kasi itong mga binabayaran natin ng mga toll, itong NLEX, SLEX na yan, TPLEX, ay naka-asphalt, no? Yung kanilang mga kalsada. At kapag dumaan ka doon, talaga namang swabe. Kung meron ka mang maramdamang gaspang, yun nga siguro kung hindi pa nila nabapalitan yung asfalto kasi pag umuulan, yung asfalto medyo gumagaspang po yan, lalo na kung sunod-sunod yung ulan. Dito kasi sa EDSA, hindi gaspang. Matindi talaga. Para kang sinasagpang ng mga malalaking mga sawa. Grabe talaga. Gumaganyan-ganyan yung sasakyan mo. Ngayon, kung mamahalin ng sasakyan mo, hindi mo masyadong mararamdaman. Pero, masisira naman talaga ang inyong mga pangilalim. Kahit gaano kamahal ang sasakyan nyo, ang tibay, kahit gaano katibay ang sasakyan nyo, kapag ginamit nyo sa off-road, masisira talaga yan. Ito kasing EDSA, para kang nag-off-road eh. I-try nyo po. Bumiyahe kayo dyan ng walang traffic. Sabihin nyo, yung madaling araw, i-try nyo lang mula Balintawak hanggang dyan. Sa pinakadulo sa Pasay, i-try nyo lang na bumiyahe sa EDSA. I-try nyo lang po. Talagang mararamdaman nyo yung torture sa inyong sasakyan. Alam nyo, yung mga brand yung sasakyan, lalo na yung ipinagyayabang ng mga car manufacturers, may torture test pa yan eh. Lalo na yung mga heavy duty, sinasabi nila, yung maganda yung mga pangilalim. May torture test sila dyan sa yarda, dyan sa mga car manufacturers. Iyon, gagawin mo lang yun kapag matapos mo lang mabuo yung sasakyan. Tapos ibebenta mo na yun. Siyempre, makakabili naman nun, hindi naman nila gagamitin yun, ito-torture test nila araw-araw. Dito sa EDSA, kapag dumaan ka dyan, daig mo pa ang nagto-torture test. Kasi doon sa mga car manufacturers, kapiraso lang yun. Dito sa EDSA, mula Balintawak hanggang Pasay, pag diyan ka dumaan, tortured talaga ang inyong pangilalim, ang inyong sasakyan. Okay, mga kapatid, yung mga maiinitin ng ulo dyan, yung nagbabao ng sama ng loob, yung nag-away sila ng asawa niya, o kaya napagalitan ng tatay, o kaya naman nagalit siya sa kapitbahay niya. Yung may dalang sama ng loob, at maging yung mga maiinitin ng ulo na kahit na konting bagay lang, hindi marunong magpasensya, tapos magmamaneho, ito po, panuurin at pakinggan nyo po itong si Asek Lacanilaw kung ano po ang kanyang bilin sa inyo. Ang mahigpit kong paalala sa mga motorista, yun hong mga matagal na nating naging problema ito nung araw pa. Natatandaan nyo, early 90s, ang daming namatay dahil sa road rage.
ang daming nasira ang buhay, ang daming nakulong. Kaya kami sa LTO, maghihigpit kami. Once na na-involve kayo sa road rage, ang rekomendasyon namin ay mawalan kayo ng lisensya panghabang buhay. Basta kayo'y ma-involve sa road rage. Kaya magdalawang isip kayo bago kayo bumaba ng sasakyan at mag-create ng gulo, lalong-lalo na manakit kayo ng ibang tao, ay may kaukulang parusa ang aabutin ninyo. Kaya po mga kapatid, maghunos dili po kayo kapag po kayo nagmamaneho. Lagi kayong maging payapa na lamang, maging masaya kayo. Kung may mga problema, huwag kayong magmaneho. Kung medyo barumbado yung nakasabay nyo, pagpasensyahan nyo na lang yan. Kasi totoo yung sinasabi nitong si Asek Lacanilaw na talagang tatanggalan kayo ng lisensya for life kapag kayo'y nag-road rage at nabidyohan kayo nung mga tao. Yan ang kanilang ginagawa ngayon. May konting awayan lang, may konting sigawan lang, binibidyohan na. At maging ang LTO, kapag ikaw ay nagsisigaw, ikaw ay nagmumura-mura, nako, mayroon ng katampatang parusa dyan, ang LTO. Baka kayo'y matanggalan ng lisensya. Napaka-importante pa naman ng lisensya sa atin. Di ba? Minsan, yan ang kailangan natin sa mga emergencies, magmamaneho tayo, may kailangan dalhin sa hospital, o yung mga anak natin, susunduin natin, at sa ating mga pagtatrabaho, yung lisensya, kailangan mo. Tapos dahil lang doon sa isang pagkakataon, na nag-init ang ulo mo, napaaway ka, ayan, at nabidyohan ka, lagot ka, isusumbong ka dito sa LTO kay Asek Lacanilaw at mawawalan ka ng lisensya. Mga kapatid, peace. Peace all over the world. Peace dito po sa ating sambayan ng Pilipino. Magbigayan tayo sa pagmamaneho, huwag mainit ang ulo, walang mag-aaway-away para lagi tayong happy, lagi tayong payapa sa ating buhay. Mga kapatid, magandang hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat.